Tuloy pa rin ang paglilinis ng tumagas na langis sa karagatan ng La Union na umabot na rin sa Ilocos Sur. Habang sa Compostela Valley naman, lumabas sa bagong 3D map ng DOST na ang buong bayan ng New Bataan ay hindi na dapat tirahan. Narito ang report. Tumagas na langis sa karagatan ang pinoproblema ng mga taga-barangay Dalumpinas Oeste sa San Fernando, La Union. Sa tabing dagat pa lang, kita na ang kulay itim na langis na umabot na rin sa mga bato at buhangin sa dalampasigan. Ikinababahala ng mga otoridad na maapektuhan ng seagrass na siyang kinakain ng mga pawikan. Apektado rin ng oil spill ang karagatan sa Ilocos Sur. Sa bayan ng Santiago roon, 6 na barangay ang apektado. Ayon sa Municipal Fishery ng Santiago, pinangangambahan nilang masira ang mga underwater cage ng sea urchin. Baka maapektuhan din daw ang negosyo ng mga beach resort. Ang lumubog na barko sa Bolinao, Pangasinan ang tinitingnang sanhi ng oil spill. Ngunit ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pa nila matukoy kung saan talaga galing ang langis. Tuyo naman na raw ang langis kaya madali itong linisin. So naka-field na lahat ng tao natin. Ako naman ay mananawagan na rin sa mga LGU kung maaari matulungan natin yung ating mga Coast Guard na makapagpulot. Anyway, ang manifestation naman ng mga langis natin ngayon is buo na. Negligible naman ang effect dito sa environment dahil pwede na natin hawakan eh. Pero ganun pa man, lilinisin natin lahat dyan. Delikado na raw tirahan ang halos buong bayan ng New Bataan sa Compostela Valley na isa sa mga pinaka-naapektuhan ng Bagyong Pablo. Ayon yan sa makabagong aerial survey na isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST. Isang 3-dimensional o 3D map ng New Bataan ang nagpapakita ng mga hugis ng terrain sa bayan. Kulay pula ang mga madaling bahain na siyang kulay ng halos buong bayan sa mapa. Kaya rekomendasyon ng DOST, wala nang dapat tumira sa New Bataan. What is safe? We try to define safe as if yung flood level dyan in 1 meter or below. Less than 1 meter, okay? Now, the only way we can locate these areas, magkaroon tayo we simulate what will happen kung magkakaroon ng baha. Magkakaroon ulit ng typhoon similar to Pablo. So with that, pinakita lang natin yung flood inundation map. Makikipagtulungan daw ang DSWD sa National Housing Authority para sa relocation ng residente. Gayunman, lubos pa rin daw mahihirapan ang lokal na pamahalaan sa pagkumbinsi sa mga residenteng lisanin ang kanilang tahanan. It is just a matter of mitigation the areas. So kasi ang ginagawang pag-rechannel ng creek, maliliit ang pag-rechannel eh. Kailangan i-estimatein mo yung volume ng tubig. Kung sa Pampanga, mga hot air balloon ang naging dekorasyon sa langit. Sa kalapit na probinsya ng Bulacan, sari-saring saranggola ang tampok sa kanilang Flying Kite Festival. Mistulang higanting mga tutubi, paro-paro at bubuyog ang mga lumilipad. Pati na rin ang iba't ibang klase na makukulay na ibon. 1 linggong tatagal ang festival kung saan tuturuan ang kabataang gumawa at magpalipad ng saranggola. Ito'y para manumbalik ang tila nawawala ng kaugalian ng mga batang Pinoy.